Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Walang magnanakaw na magpapasko sa kulungan. Ito ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay ng patuloy na kawalan ng mga malalaking personalidad na napapanagot sa malawakang korupsyon sa gobyerno, lalo na sa mga proyektong inuugnay sa mga trahedya at pagkasira ng kabuhayan ng mga mamamayan. Ayon kay Barsaga, tila walang magnanakaw ang makukulong ngayong Pasko, habang ang mga tiwaling opisyal ay patuloy na namumuhay ng marangya gamit ang pera ng taong bayan. Okay. Sabi niya, mukhang wala talagang magnanakaw na magpapasko sa kulungan. Magpapasko ang mga kurap na politiko sa loob ng mga mansyon nila gamit ang pera ng taong bayan. Dagdag pa niya, ang mas masakit na katotohanan ay ang kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng korupsyon, partikular ang mga nawalan ng tahanan, kabuhayan, at buhay dahil sa mga palpak at umano'y dinayang proyekto. At sabi niya, walang Pasko naman para sa libo-libong nasawi dahil sa korupsyon. Kawawa yung biktima ng Bagyo Tino sa Visayas, Cebu. Tapos yung ibibigay lang na tulong, completely destroyed, walan ka ng tahanan, 10,000 pesos lang. Ang mga nasiraan ng bahay, partially damaged, 5,000 lang. Anong magagawa nun? Anong mabibili nun? Ganyan ka, I don't know how will I say it, kamanhid itong gobyernong ito. Akala mo pera nila yung hawak nila. Kung silang gumastos, gagastos sila milyones. Malala ko yung, kailan ba yun? This year lang ba yun? May nag-order ng pagkain, Office of the President. Anong order? Alaskan King Crab. Ang 1 kilo, 18,000 pesos. Ganon sila ka galante pag kumain. 18,000 per kilo. Samantala ang mga kawawa, hintayin pa na maglindol sa Cebu. Yun, nagbenta kagad ng 20 pesos per kilo na bugas. Ano pa, yung ganon din sa Davao Oriental, nung naglindol 20 pesos. Kaya itinigil na nila dahil binabati ko sila ng gusto. Kaya tignan mo, wala na, natigil na yung 20 pesos per kilong bigas nila. Tumahimik na. BBM, 20 bigas meron na. So sino ngayon ang napapahiya? Sila rin, dahil announce sila ng announce. Ang unang nag-announce yan na narinig ko si DPW at Secretary Vince Dizon. Magpapasko sila sa kulungan. Ano pa? Presidente, nakabanggit din yan, may magpapasko sa kulungan. Ang pinakamatindi, si Ombudsman Boying Rimulya. Nagbigay pa nga siya ng petsa before December 15, may senador na magpapasko sa kulungan. Ngayon, sinisingil siya ni Karen Davila. Anong sagot niya? Relax lang kayo. Meron yan. Darating yan. Pinaghintay pa tayo. Wag na kayong magsalita kasi. Salita kayo ng salita. Dapat wag nyo nang i-announce para hindi mapurnada ang taong bayan. Pati si Congressman Percy Sindanya. Grabing batikos kay Boying na akinsi na. Sabi niya, naunsi pa. Ano yung akinsi? Noong December 15 ba na deadline? Matatapos na lang ang December 15. Ngayon 18 na. May nakulong na ba? Wala pa.
Ang nandyan lang sa kustodiya ng gobyerno, mga maliliit na isda. DPWH, officials, contractors, mag-asawang Diskaya, yun lang. Mga malalaking isda, mga mastermind. Wala, tuloy ang ligaya. Kanina may nabasa akong post. Sa wakas, kinasuhan na sa korte, Regional Trial Court, si Martin Romualdez at Saldico. Kailang ang ikinaso naman, napakababa, civil forfeiture case. Yung pag panalo yung kaso ng nagsampa, mababawi lang ang ari-arian. 1 billion lang. Ay, sabi ko, wala na ito. Parang may ibang motibo. 1 billion lang ang babawiin ng gobyerno, trilyones yung nawala. So hanggang kailan magkakaroon ng hustisya? I don't know. Isa pa, ICI. Ang tutusin mo, yun ang pet project ng Pangulo para habulin ang magnanakaw. So nagsimula ngayon, walang budget. Kawawa ang mga kumikana. Nag-resign na si Secretary Singson wala pala silang budget. Mayor Magalong gumastos sarili niyang pera, 30,000. So kung tutuhanan ang Pangulo sa pagtugi sa mga kawatan through ICI, dapat i-certify niya yung as urgent yung bill, Independent People's Commission. Kailang wala. Tapos ang budget for 2026, walang budget ang ICI. Anong ibig sabihin nun? Di ba parang lumalabas, hindi interesado ang Pangulo sa paghabol sa mga kawatan kasi walang budget ang ICI. Tama si Attorney Vic Rodriguez, propaganda lang, papogi lang ang ICI para lang ipakita na kunuhay hinahabol nilang kawatan. Para ipakita na siya yung whistleblower, siya yung hero, pasalamatan ng taong bayan. Pagmamayabang pa niya, nung isiwalat ko ang korupsyon sa flood control, bumalik na ang tiwala ng mga foreign investors sa atin. Daydreaming in your dreams. Wala, zero. Sabi ng mga negosyante, zero na ang foreign investors sa bansa natin yon dahil sa talamak na korupsyon. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si ate. So mo na nilang balay. So luoy gid kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. O mo niyang ilang kahimtang dari sulod. So ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan guys So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi yero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. So pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pag yod. So makita gid nimo. So na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong bana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kalisod dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate. So makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo sa nagatan-aw og sa nagatabang.
O sige ate, salamat pod. Salamat.